74% ng Filipino adults ang sasalubong sa bagong taon na puno ng pag-asa. Base po yan sa survey ng Social Weather Stations. At para lalo raw maging maganda ang pasok ng bagong taon, marami nang naghahanda para sa medianoche. Makibalita tayo live kay Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Greggy. Mark, nandito tayo ngayon sa Ramos Public Market kung saan unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili dito. Sa ating interview kanina sa mga tindera at tindero dito, ating napag-alaman na 30% na ang itinaas na mga tindang prutas dito. Kagaya nga nitong Fuji apples kung saan kahapon ay makakabili ka pa ng 3 for 100 pesos. Ngayon, 40 pesos na ang isang piraso nito. Samantala naman sa iba pang probinsya, naghahanda na rin ang ating mga kabayan para sa pagsalubong sa medianoche. Isa sa mga bida tuwing medianoche ang pansit na pinaniwala ang pampahaba ng buhay sa isang palengke sa Quezon City. 35 pesos ang kalahating kilo ng pansit bihon, 55 pesos naman ang kanton. Hindi pa masyadong gumalaw ang presyo ng mga pansahog na gulay at karne. Mabenta rin ang gata at malagkit na kaning gamit sa biko. Paniwala rin ng marami, pampaswerte ang mga bilog na prutas. Kaya naman itong weekend pa lang, may ilan ang namili para sa pagsalubong ng bagong taon. Dagan-dagan na gid pamalit, sir. Pero musamot pa ni siya ugma kon paingon sa 31. Sa Divisoria, Maynila, wala namang pagtataas sa presyo ng mga bilog na prutas. Ang kiat-kiat, 41 kilo. 120 pesos ang bawat kilo ng lunggan at seedless grapes. 150 hanggang 160 pesos ang grapes. 30 pesos ang isang kilo ng chesa. Ang orange, peras at kiwi, 20 kada piraso. 70 pesos kada piraso ang pakwan, habang 35 ang isang melon. 3 for 50 pesos naman ang Fuji apples, mula sa dating 20 ang isa. Pero sa Ordaneta City, Pangasinan, nagsimula nang magmahal ang presyo ng mga prutas sa Bagsakan Market. Tumaas ng 5 pesos, 10 pesos, ganun po. Mas tataas pa po, lalo na po pag nag-31 na po yan. Ayan na po yan. So kailangan i-anticipate na ng Opo. Kaya po habang maaga, bumili na sila. Mahigpit naman ang pagbabantay ng City Market Division sa presyo ng mga ibibenta sa palengke. Pinag-iingat ang mga mamimili dahil posibleng haluan ng bulok na prutas ang mga sariwa. Pagkatapos naman ng medianoche, mapakakinabangan pa ang bilog na prutas. Pwede natin siya gamitin as extender. For example, isang pirasong apple, instead of kainin natin yung apple na yun, pwede natin gawing apple pie para mas maraming tao maka-enjoy nung pagkain na yun. Mabenta na rin ang mga figurine ng kabayo na sinasabing pampaswerte sa 2014 na Year of the Wood Horse. Kahit medyo may kamahalan ang mga ito, binibili pa rin ito dahil naniniwala silang may babalik namang swerte sa kanila. Pero syempre, mas mabuti pa rin manalangin at magsikap para makamit ang mga ninanais nating swerte sa buhay. Mark, sa mga oras na ito ay wala pa ring patid ang pagdating ng mga mamimili dito sa Ramos Public Market dahil nga bukas inaasahan na tataas pa sa 30% ang pagtaas ng presyo ng mga tindang prutas dito. At yan muna ang latest mula rito sa Cebu City. Greggy Magdadaro, Nagbabalita, Pilipinas.